Cognitive walkthrough. Cognitive walkthrough was originally proposed and later revised by Paulson and colleagues as an attempt to introduce psychological theory into the informal and subjective walkthrough techniques. Sabi dito, ang cognitive walkthrough ay orihinal na iminungkahi at kalaunan ay binago ng Paulson at ng kanyang mga kasamahan upang ipakilala ang teoryang psychological sa informal at ang mga teknik sa walkthrough. Hindi ko alam kung Tagalog po dito. Second slide. The origin of the cognitive walkthrough approach to evaluation is the code walkthrough. Familiar in a software engineering walkthrough requires a detailed review of a sequence of an action. Sabi naman po dito, ang pinagmulan ng cognitive walkthrough sa pagsusuri ay ang code walkthrough na konektado sa software engineering. Ang walkthrough ay nangangailangan ng isang detalyanong pagsusuri ng isang pagkasunod-sunod ng mga action. Next slide. In the code walkthrough, the sequence represents a segment of the program code that is stepped through by the reviewers to check certain characteristics. For example, the coding style is adhere to convention for spelling variables versus procedures calls, and to check the system-wide invariants are not violated. Sabi po dito, sa code walkthrough, ang pagkasunod-sunod ay kumakatawan sa isang segment ng code ng programa na nasuni na ang mga ilang mga katangian. Mga halimbawa. Ang estilo ng pagko-coding ay sinunod ang kombinasyon para sa mga letra ng spelling na salita kumpara sa mga tawag sa pamamaraan at ang pagsusuri sa malawak ng mga variant ng system na sinunod. Sorry. The main focus of cognitive walkthrough to establish how easy a system is to learn. Second, the focus is on learning through exploration. Sabi lang po dyan, upang malaman kung gaano kadali ang isang system, upang matutunan ang focus ay sa pag-aaral sa pamamagitan ng pag-explore o paggalugad sa may kinalaman dito. To do a walkthrough, you need four things. Una, specification or prototype of the system need to be fairly detailed. Second, description of the task the user is to perform on the system. Third, a complete written list of the action needed to complete the task with the proposed system. At ang panghuli, an indication of who the user are and what kind of experience and knowledge the evaluator can assume about them. Sabi lang po dyan, ang isang detalye of prototype ng system ay kailangan medyo detalyado. Isang paglalarawan ng gawain na gagamitan ng gumagamit upang magpabago sa system. Isang kompleto na nakasulat na listahan ng mga aksyon na kinakailangan upang makompleto ang gawain sa iminungkahi ng sistema. Isang indikasyon na kung sino ang gumagamit at kung anong uri ng karanasan at kaalaman ang maaaring ipalagay ng mga tagasuri tungkol sa kanila. Yan po. Yun lang po. Maraming salamat.